Hello mga karelasyon. Pag-uusapan natin ngayon ang mga bagay na tumatatak sa lalaki na higit pa sa kagandahan. So ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Whoops, disclaimer tayo, hindi ko ulit nilalahat. So diretso na tayo sa number 1. Ang babaeng marunong magdala ng problema. Napansin mo ba, may mga taong kapag may suliranin, parang lahat ng nasa paligid nila ay nadadamay na. Pero merong mga babaeng tahimik na lumalaban. Hindi nila ikinakaila ang bigat o ang sakit. Ang ganda ay unang napapansin, pero ang tibay ng loob habang buhay itong naaalala. Number 2, ang babaeng marunong magpatawad. May mga babaeng kaya kang patawarin, pero hindi ibig sabihin ay papayag silang ulitin mo ang parehong pagkakamali. Hindi siya mapaghiganti, pero hindi rin siya madaling abusuhin. Doon nakikita ng lalaki ang halaga ng isang babaeng may malinaw na hangganan. Number 3, ang babaeng hindi takot magsabi na nagkamali ako. May mga taong ipinaglalaban ang kanilang pride. Masyadong mayabang. Mayroon namang kayang aminin ang kamalian. Ibig sabihin, hindi porket umaamin siya ay bumababa ang tingin sa kanya. Sa halip, mas lalo pa siyang hinahangaan. Alam nyo, ang pagiging humble ay isang uri ng ganda na hindi kumukupas. Number 4, ang babaeng may paninindigan. Kapag meron itong sinabi, ginagawa niya ito. So ibig sabihin, meron siyang word of honor. At alam nyo ba, sa isang relasyon, napakahalaga ang tiwala. Kung walang tiwala, sigurado wasak ang relasyon. At para sa lalaki, mas nakakaakit ang babaeng mapagkakatiwalaan kaysa babae na puro lang salita pero wala namang ginagawa. Puro pangako pero lahat hindi kayang panindigan. Number 5, ang babaeng hindi binabago ang sarili para lang ma-impress ng iba. Ito yung babae na hindi kailangang magpanggap, hindi kailangang magkunwari kung ano yung karakter, kung ano yung tunay na siya, yung natural na siya, yun ang kanyang ipinoproject. Yun ang nakikita ng ibang tao, ng mga lalaki. Baliwala sa kanya kung ma-impress man niya ang ibang tao. Ang para sa kanya lang is kung ano yung tunay na siya, yun ang kanyang ipinapakita. At para sa lalaki, ito ay isang katangian na mas mahalaga pa sa isang magandang mukha. Aanhin mo ang kagandahan kung puro naman kaplastikan. Number 6, ang babaeng marunong umiwas sa hindi maganda o hindi tama. Alam nyo, sa panahon ngayon, napakaraming distractions. Madali tayong maloko, madali tayong maakit. Pero kung ikaw yung babae na marunong umiwas sa mga masasamang gawain, marunong tumingin, ika nga, ito yung mga streetwise. Alam mo kung ano yung dapat hindi pinapasok, yung mga dapat iniiwasan. Sa panahon ngayon, napakaraming scam, napakaraming mambubudol. At kung ikaw yung babae or tao na madaling mahulog sa ganitong mga masasamang gawain, ibig sabihin,
mahinang nilalang ka. Kahit napakaganda mo, kung ikaw naman ay madaling lokohin, sayang ka, okay? Kaya aanhin mo ba naman ang isang pretty face, isang magandang katawan, kung wala ka namang kakayahang mag-determine ng kasamaan ng mga panloloko. Number 7, ang pagiging mabuti. Halimbawa na lang ay ang pagiging mabait, being kind. Isa lang yan sa napakaraming katangian ng isang babaeng mabuti. Okay? So, karamihan ng mga positibong kaugalian ay nasa iyo kapag ikaw ay sumusunod sa kabutihan. Mas mahalaga ang pagiging mabuti kaysa pagiging magandang mukha lang. Okay? Walang kwenta ang kagandahan kung masama ka namang tao or babae. So, ayan po ladies, napansin nyo ba? Lahat ng kagandahan ay napapansin. Pero hindi lahat ng kagandahan ay naaalala. Habang tumatagal ang isang relasyon, unti-unting kumukupas ang pagiging bago or fresh ng itsura. Pero mas lumilitaw ang tunay na ugali. Kaya sa bandang huli, hindi pala ang pinakamagandang mukha ang pinakamahirap kalimutan, kundi ang babaeng nag-iiwan ng pinakamagandang epekto sa buhay ng isang lalaki.